Good day and welcome sa ating programa. Pakinggan po muna natin ang mixing story na ibabahagi namin sa inyo. Babe, sunduin mo na ang Ninang Mel sa kanila. Masuyong pakiusap ni Mrs. sa akin ngayong umaga. Bakit? Tanong ko naman. Nag-text sa akin kagabi. Naglolo ko daw yung sasakyan niya. Alam mo namang nakasanayan na niyang humingi ng tulong sa atin, di ba? Dahil tayo lang yung pinakamalapit sa bahay niya. Paliwanag na sagot nito habang nagpapalit ng damit dahil kakagising lang namin. Hanep talaga itong kamag-anak ng asawa ko. Pagkalapit-lapit na nga ng subdivision na tinitirhan, pwede namang mag-tricycle papunta sa bahay namin eh. O siya, sige. Susunduin ko pero pabiti na sabi ko. Kailangan maka-score muna sa'yo ngayon bago ko umalis. Sabay tayo ko papunta sa kanya. Ay, grabe ka talaga. Hindi pa nga tayo nag-aalmusal yan kaagad ang gusto mo. Mamaya ng gabi. Maghahanda pa ako ng tanghalian. Alam mo namang tuwing araw ng linggo nagkakasalong pamilya ko, di ba? Ang sabi ulit ni Mrs. Ayaw talaga? May nadismaya tuloy. Ganyan sa aking pamamahay tuwing linggo. Doon, nagsasalo-salo kami ng mga biyanan, kapatid ni Mrs. at mga anak at pamangkin ko. Family bonding, ika nga. Nagtanggal na rin ako ng pantulog at naligo para maibsan ang uhaw ko kay Mrs. Nagdamit ako ng puting short sleeve polo shirt at walking shorts na khaki. Bumaba ako mula sa kwarto namin at dumiretso na sa garahe para sumundo sa kamag-anak niya. Isang successful na babae ang Ninang Mel. Kahit naritirado na ito, paminsan-minsan ay pinapatawag pa rin siya ng mga kaibigan niyang successful din sa larangan ng negosyo. Konsultan sa mga proyekto o sa mga problema na hindi nila maasikaso dahil sa dami ng ginagawa. May asawa na ito pero nasa isang probinsya at nag-aasikaso ng kanilang hasyenda. 2 ang anak ni Ninang Mel na pareho ng nasa tamang edad. Mga executives din sa buhay, kaya't hayun, nag-iisang ninang sa bahay niya kasama ang 2 katulong na namumuhay ng marangya. Dumating ako sa bahay niya. Nag-doorbell at hinintay kong pagbuksan ako ng katulong. Hoy! Napatingala ako bigla. Nagulat sa boses ni Ninang. Nasa balkonahe pala siya. Ninang, nagpapasundo daw ho kayo? Kaya ako nang sumundo sa inyo ngayong umaga. Paliwanag ko. Sandali at bababa ako. At pumasok na siya sa loob. Alayatang kasama ang ninang sa bahay ngayong umaga. Nasabi ko sa sarili ko. Bumukas ang front door. At pinati ko siya. Hi Ninang Mel. Naku, pasok ka. Pasensya na at hindi ka napagbuksan ng mga katulong ha. Nagsimba kasi sila eh. Hindi pa nakakabalik mula sa simbahan. Pumasok naman ako at isinara ni Ninang Mel yung pintuan. Doon ko na napansin ang kanyang katawan. Nasa middle age na si Ninang Mel. Alam niyo naman na kapag nandoon na ang babae ay may mga pagbabago sa kanilang katawan. Una, nawawalan sila ng hilig. Dahil doon, ang partner ay nawawalan ng gana o kaya naman ay maghahanap ng iba. Kapag ganoon na ang sitwasyon, malamang ay magmumukha ng losyang ang mga babae. Wala nang pakialam kung ano bang itsura na makikita ng iba sa kanila. Tulad ng nakwento ko, napuna ko si Ninang Mel. Kahit na middle age na ito, may asim pa. Hindi ko mapigilang tumakbo ulit.
ang berdeng parte ng kukote ko na siyang naguhudyat sa aking munting kaibigan na may masarap na nakahain sa harapan niya. Nakaputing pajama shirt na oversize si Ninang Mel. Abot hanggang sa hita lang niya. Butit ikaw ang sumundo sa akin kasi ikaw ang paborito kong inaanak sa kasal eh. May dadalhin nga rin ako sa inyo pero mabigat dalhin. Naglolo ko pa ang sasakyan ko. Tapos, wala pa ngayon yung mga kasama ko dito sa bahay. Baka pwedeng ikaw na ang magdala sa bahay niyo. Pagtulungan na nating buhatin sa sasakyan. Ang wika ni Ninang Mel. Ano kaya yung bagay na yun? Buti pa ho kaya ipakita nyo sa akin at baka kaya ko namang mag-isa. Sagot ko. Pumihit siya at humakbang na patungo sa hagdanan. Tara, nasa kwarto ko at doon mo tingnan. Sumunod ako at dahil nauna siya, mapagmamasdan ko ang figura niyang unti-unting nagpapatakam sa akin. Ewan ko ba kung sinuswerte ba ako? Pero mukha yatang walang suot na pang-ilalim si Ninang. Oh, shems. Wala nga yata siyang suot ngayong umaga. Siguro pag natutulog siya gusto niya yung komportable. Ganon din kasi minsan ang misis ko. Umabot na kami sa master's bedroom. Ang kwarto na siyang pinagtutulugan niya kasama ang asawa. Pero ngayon ay siya lang mag-isa ang humiga kagabi at gumising sa umaga ng araw na to. Pasok ka at nasa loob yung bagay na sinasabi ko sa'yo. Pumasok ako at talaga namang namangha ako sa nakita ko sa loob. Ang master's bedroom ay hindi ordinaryo, kundi isang kwarto na mamahalin ang laman. Lahat ng nakita ko ay pangmayaman talaga. Ang pinakapansinin ay yung 4-poster bed. Malaki na kayang magpahiga sa 6 na katao. Sa tansya ko, pearl inlaid ang mga inukit na disenyo. Silvery white silk bedsheet at goose feathered pillows para maginhawa at mahimbing ang paghiga ng matutulog. Kasunod ko siya sa likod ko. Iyang kahon na yan yung sinasabi ko sa'yo. Yung may nakasulat na for personal female users only. Ang sabi niya. Lapit naman ako. Yumuko at sinubukang buhating mag-isa. Mabigat nga. May kabigatan nga ho, Ninang. Ang sabi ko. Sabi ko sa'yo O sige, pagtulungan na rin nating maibaba para maisakay na rin. Mag-aayos pa ako Alam mo naman, kailangan presentable kahit ba kamag-anak ang pinag-uusapan. Mapilyang sinasabi niya habang papalapit sa aking kinatatayuan. Nakayuko na ako at nakakapit sa tabing ilalim ng kahon. Pag-angat ko ng ulo ko ay siya namang pagyuko ni Ninang Mel. Nabigla ako at kamunti ka ng hindi makakilos. Kitang-kita ko kasi ang lahat. Totoo nga ang hinala ko. Na walang kahit anong suot na pang-ilalim si Ninang Mel. Hindi ko na makayanan ng tukso na nakikita ko. Ang munti kong kaibigan ay mukhang nagising na mula sa pagkakatulog. 1, 2, 3. Sabay naming binuhat ang kahon. Ang hirap gumalaw. Sumaside sa garter at sa looban ng walking shorts ko. Buti na lamang at natatakpan yun ng anyo ng kahon. Naisakay naman namin sa trunk ng sasakyan ko ang kahon, pero pinagpawisan talaga kaming dalawa. Halika't inom muna tayo ng orange juice o malamig na tubig. Inuwaw ako sa pagbuhat Ang wika ni Ninang Mel. Sige po, sagot ko naman dahil talaga namang nakakahingal. Pasok kami ulit sa bahay. Akala ko sa kusina kami pupunta, pero sa second floor pala at aakyat kami ulit. May mini ref doon. Muli siyang yumuko at tumambad sa akin ang kanina ko pa na sisilayan. Tang ina, ala na.
Tuluyan nanginig ang tuhod ko. Pumihit siya at inabot sa akin ang isang malamig na orange can juice. Binuksan namin ang hawak naming inumin. Napawi ang kanyang pagkauhaw, pero hindi ang sa akin. Pinagpapawisan ako sa excitement dahil kay Ninang Mel. Sa bawat pag-angat ng iniinom ni Ninang ay tumutulo ang namamawis na tubig sa dibdib niya na siyang bumabasa sa kanyang damit. Hindi ko masabi sa kanya dahil nagsasabay ang nararamdaman kong uhaw at hiya. Baka kasi mapahiya siya sa akin kung sasabihin ko ng harapan na aninag ko na ang kanyang hinaharap. Tara sa kwarto ko ulit. Doon ka muna magpalamig habang naliligo ako. Nood ka muna ng movie na downloaded ko sa isang website. Ang sabi niya. Sige ho, ano ho bang title? Tanong ko. Basta panoorin mo na lang. Marunong ka namang mag-operate ng PC. Naka-hook up naman yan sa LCD screen. Doon mo may enjoy ang viewing. Sa kwarto, tumuloy kami ulit. At itinuro niya sa akin yung PC. Sinindi ko yun at hinintay na magsimula ang downloaded na movie na ipalalabas sa LCD screen. Umupo ako sa 2-seater na love seat habang ang ninang ay tumuloy sa banyo niya. Bago niya isinara yun, ay nagsalita pa siya. Enjoy the movie. Medyo matatagalan ako pero I'll make it quick. Ay, ang sakit talaga ng nararamdaman ko ngayon. Kailangan kong maisaayos ang pwesto nun. Sumulyap ako sa pintuan ng banyo. Medyo bukas at naririnig ko ang pagbukas-sara ng dresser. Namimili siguro siya ng susuotin. Nang biglang nag-play ang movie na sana ay papanoorin ko. Hindi pa man ako nakakalingon ay nasyak agad ako. Talaga namang nakakagulat dahil boses ni Ninang Mel ang naririnig ko. At paglingon ko nga, ay siya nga mismo ang nasa screen ng TV. Ano ba talaga itong nangyayari? Nagpapasundo. Pero mukha yatang ibang klase na pagsusundo ang gustong mangyari ni Ninang. Bahala na nga. Pero kailangang matapos na itong nangyayari sa aming dalawa. Alam kong nagsimula ng maligo ang Ninang sa banyo. Dahil bagyang nakabukas ang pintuan at malamang naririnig din niya ang pinapanood ko. Hindi ko na talaga kinaya. Kung ako ay kanyang tinutukso, papatulan ko talaga siya dahil nangangailangan din ako. Hinawakan ko ang doorknob. Unti-unting itinulak papasok sa loob. Kanina pa kita hinihintay pumasok dito eh. Akala ko hindi ka tatablan sa pinakita ko sa'yo. Sa kinatatuyuan ko, si Ninang Mel ay nakaupo sa jacuzzi launch tub. Bumubula ang tubig sa soap bubbles na inihalo. Mabango ang amoy. Maliwanag ang paligid dahil may skylight sa kisame na nagpapaaninag sa kanyang kagandahan. Ano ho bang ibig niyong mangyari? Sabihin na nating kailangan ko ng kakaibang tanghalian. At ikaw sana ang gusto ko, Em. Ang sabi niya. Kung kanina niyo pa ho sinabi sa akin, di sana hindi na tayo napagod sa pagbubuhat ng kahon. Ang sabi ko, kailangan pa rin natin gawin yun. Kasi ipapamigay ko ang mga Victoria's Secrets na padala ng asawa ko, no? Para pasalubong. Tama na nga ho yan. Humanda na ho kayo dahil ibibigay ko na ang nais nyo. Luhod. Agad namang tumalima si Ninang. Pucha, hindi ko na talaga ma-explain ang nararamdaman ko. Napakaswerte ko. Ilang minuto ding tumagal yun hanggang sa hindi na ako nakapagpigil. Hinata ko siya papatayo sa inuupuan niya. Kinarga ko ang dalawang hita niya na pumulupot naman sa aking bewang. Binuhat ko siya papalabas ng bathroom.
Sa kama ko siya inilatag. Ninamnam ko ang nakikita ko. Isang babae nakaakit-akit. May edad man ay nananatili pa rin ang kagandahan ng figura. Lumapit ako at doon ko sinulit ang kakaibang tanghalian na ngayon ko lang mararanasan. Halos panawan kami parehas ng ulirat sa tindi ng palita namin. Kakaiba ang ninang, hindi nagpapatalo. Iba talaga ang babaeng kulang sa aliw. Ilang minutos pa ang lumipas ay tuluyan na nga naming naabot ang alapaap. Sarap mo ninang Mel, ang wika ko. Ikaw rin naman sagot niya nang biglang tumunog ang cellphone ni Ninang. Hello? Asawa ko pala ang tumatawag. Oo, paalis na siya. Naku, hindi na ako sumama kasi nakakain na ako ng madami ngayong umaga Siguro sa darating na linggo na lang. Oo, talagang kasama na ninyo ako nung manananghalian, okay? Salamat sa pagpunta ni M dito ha. Thank you. Pinatay ni Ninang Mel ang cellphone niya. At bago ako tuluyang umalis, ay nagsabi pa siya ng, bukas dito ka na ulit mananghalian. Nakangiting wika niya habang nakatingin na sa pag-alis ko sa bahay niya. Hanggang dito na lang ho ang istorya ni Ninang Mel.